Ang Taiwan isa sa mga safest country sa buong mundo dahil nakikita nyo kahit iwan nila ang kanilang helmet sa kanilang mga motor, sa pagbalik nila andun pa rin dahil napakadisiplinado ng mga tao dito sa Taiwan. At nakikita nyo na pa rin ang government ng Taiwan ay gumagawa ng paraan, naglalagay sa park ng mga pwede exercise ng mga bata at matatanda. At kahit itong kalapati na ito ay sobrang cute at hindi sila mailap sa tao kasi may pagmamahal ang mga tao dito, hindi nila hinuhuli, hindi na sinasaktan, bagkus pinapakain nila. At dito naman tayo sa palengke ng Taiwan, dito sa Lotong, Yinan province ng Taiwan. Ang ganda, ang linis guys. Sana all na din talaga. Sana ganito kalinis para walang mga lamok or mga langaw. Kaya ang ganda, diba? Mga dapat kailangan natin maging malinis. So sana all na lang talaga, no? Ang galing nila, ang galing ng pamamahala nila. Ang mga tao ay disiplinado, sumusunod. So ito din ang isang way ng kanilang country growth. So ang ganda, dapat tularan talaga ito guys. At syempre, dito sa Taiwan, ang mga matatanda, kahit may edad na talaga, sobrang sipag pa rin magtinda. Meron din sila dito parang mini Didoria sa atin, di ba? Mura din dito, may tag 100 o tinatawag nila sa Chinese na ipay kwai, tigi ipay kwai. So, dito naman tayo sa side ng milk tea store. Kahit sa ang sulok ng Taiwan, merong mga milk tea store kasi ang Taiwan is kilala sa bilang land of milk tea. Marami talaga yung umahaling dito. Alam nyo ba ang Net Store ay exclusive lang dito sa Taiwan. Ito ay mga Taiwan products. At dito lang mabibili yan sa Taiwan. At saka ang mga product nila is magaganda guys. At saka affordable pa ang mga presyo. At syempre may marami kang pagpapipilian dyan. May 3 floor yan. Sa second floor is sa mga bata at saka sa maternity or mother. Sa taas naman is sa third floor is naman is sa mga men's section. At sa dito sa ibaba na naman is sa mga lady sections, and then sa mga kikay-kikay things, sa mga mahilig dyan sa mga burloloy or etc. So, magaganda ito guys. Minsan may mga sale dito. Yun ang inaabangan ko din dito sa Net. And that is for today's video. Thank you for watching. See you again in my next upcoming vlogs. Bye! May kasabihan na ang Pilipino kahit saan mo ilagay sa mundo, mabubuhay. Pero minsan ba naitanong mo na sa sarili mo, bakit nga ba napakaraming Pilipino ang nasa iba't ibang bansa? Sa Japan, Middle East, Europe, Amerika, sa barko, sa pabrika, sa hotel, sa construction, tagapala. Parang kahit pumunta ka sa kabilang panig ng mundo, may maririnig kang kabayan. At bigla na lang kayong magkakaibigan kahit hindi nyo alam mga apelyido at pangalan. Pero seryoso, bakit nga ba pinipili ng maraming Pilipino na iwanan ng sariling bansa? Bakit nila tinitiis ang pagod? Bakit nila kinakaya ang homesick? Bakit nila pinipiling malayo sa asawa, sa anak, magulang, sa mga kaibigan? Para san? Simple lang ang sagot kabayan, pangarap. Dahil ang pangarap ay mas malaki sa takot, mas malaki kaysa lungkot, at mas malaki kaysa pagod. Kapag nasa Pilipinas ka, may mga pagkakataon na sapat naman ang sipag mo, pero kinukulang ang kinikita. Kaya maraming Pilipino ang napipilitang humanap ng oportunidad sa ibang bansa. Hindi dahil ayaw nila sa Pilipinas, hindi dahil mas gusto nila sa ibang bansa, kundi dahil mas gusto nila mabigyan ng mas magandang buhay ang pamilya nila. Isipin mo, may isang tatay na hindi niya nakita ang unang hakbang sa paglakad ng anak niya. Hindi niya narinig ang unang pagbigkas ng papa. Hindi niya naibutonis ang damit nung unang pagpasok sa eskwela. At hindi niya rin nakita ang unang nitong pagtatapos sa elementarya. Pero siya ang dahilan kung bakit nakakapag-aral ang anak niya. May isang nanay na umiyak sa kwarto pagkatapos ng trabaho. Pero pag tumawag sa pamilya, kahit pilit, ngumingiti pa din to. Parang walang problema, parang hindi pagod, at parang hindi nalulungkot. Kasi ganun ang mga OFW. Madalas ang pagiging artista, pro. Pero bakit nga ba tayo nagpapatuloy? Pare, dahil may mga anak tayo na umaasa. May mga magulang na nangangailangan. At may mga pangarap na dapat abutin ng dahan-dahan. Minsan ang mga OFW hindi bumabangon para sa sarili niya. Bumabangon yan para sa pamilya. Yung alarm clock niya hindi tunog, kundi responsibilidad. Tuwing umaga hindi nagigising dahil gusto niya. Nagigising siya dahil kailangan. At alam nyo kung ano ang tunay na pinakamahirap? Hindi trabaho, kundi ang makita mong tumatanda na ang mga mahal mo sa buhay habang wala ka dahil malayo ka sa kanila. Yung anak mong dating baby, biglang matangkad na. Yung mga magulang mong malakas noon, biglang hina na. At minsan maiisip mo, tama pa ba tong ginagawa ko? Pero kapag naalala mo kung bakit ka umalis, lumalabas
lumalakas ka ulit. Kaya saludo ako sa lahat ng OFW dahil hindi lahat kayang iwan ng comfort zone. Hindi lahat kayang magsimula ulit sa bansang hindi nila kabisado. At hindi lahat kayang mabuhay ng malayo sa pamilya tulad mo. Imaginein mo, sa Pilipinas napakahusay mo. Pero pagdating sa ibang bansa, parang bumalik ka sa grade 4. Hindi mo maintindihan ng salita, hindi mo maintindihan ng sistema. Minsan nga basurahan na lang, hindi mo pa alam kung saan magtatapon. Pero natututo ka, lumalakas ka, at nagiging mas matatag ka. Dahil ang buhay abroad, hindi lang to tungkol sa pera. Isa rin tong paaralan. Dito natututunan mo ang disiplina, pagtitipid, sakripisyo, pasensya, at pagpapakumbaba. At higit sa lahat, pagpapahalaga sa pamilya. Kasi minsan kapag malayo ka na, doon mo mas nakikita ang halaga ng taong malalapit sa'yo. Kung may maayos lang na trabaho at sapat na sahod sa Pilipinas, hindi namin pipiliing maging dayuhan sa ibang bansa dahil walang OFW na pinangarap lumayo sa pamilya. Kung may maayos lang sana na sistema, mas pipiliin naming umuwi araw-araw kaysa magbilang ng libu-libong distansya na napakalayo sa pamilya. Kaya kung OFW ang pamilya mo, yakapin mo, pasalamatan mo, iparamdam mo na mahalaga siya sa'yo dahil baka habang masaya kayo sa bahay nyo, may isang taong tahimik na lumalaban sa kabilang panig ng mundo. Minsan ang pagmamahal hindi nasusukat sa oras na magkasama kayo. Nasusukat ito sa lahat ng oras, kayang magsakripisyo. At tandaan, hindi lahat ng bayani ay may kapa. Minsan may suot silang uniforme, safety shoes, helmet, apron o ID lace sa ibang bansa. At para sa lahat ng kapwa ko OFW, kapag napapagod ka na at parang gusto mo nang sumuko, alalahanin mo kung paano ka nagsimula. Dahil balang araw, lahat ng pagod mo, lahat ng luha mo, lahat ng sakripisyo mo, magiging kwento ng tagumpay na buong pagmamalaking ikukwento mo sa pamilya mo.